Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Living Hope Samampong, shoutout po sa iyo Idol John Andrew Cruz at sa maganda mo na asawa na Mary Chris Abuque. Shoutout po sa iyo Idol IJ Capistrano ng Kawit Cavite, shoutout po sa iyo Idol Lowell Ignacio at kay Sheen Ignacio, shoutout po sa iyo Idol Nilo Ostobo at sa bat-ihing asawa at mga anak mo, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco pati sa mga Tornado Boys ng UAE. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Harold at sa asawa mo na maganda pero toyoin at mahal na mahal mo na si Elizabeth Lopez, shoutout po sa iyo Idol MNL TV, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Jammir Marasigan, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Marisa Manaot, shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila, shoutout po sa iyo Idol J. Mark Alejo ng Bulalakaw Oriental Mindoro, shoutout po sa iyo Idol J. Swing at sa anak mo na si Jesslyn Princess at si Junjun pati sa asawa mo na si Marie at sa Swing family ng Sasmuan Pampanga, shoutout po sa iyo Idol Tidy Pogi Kalods, at shoutout po sa iyo Idol Rayber TV at belated happy birthday sa papa mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, habang naghahanda umatake, sinabi ni Mamoru Miyamoto na nag-uumpisa na siyang magustuhan si Yuseong. Malakas na nilunsad ni Mamoru Miyamoto ang atake niya na kinasira ng sandata na hawak ni Yuseong. Naghanda naman si Yuseong para umatake at pinapalitan niya ang sandata niya na may Jade of Disorder at ginamit ni Yuseong ang 10-weapon Demon Style Dual Weapon Art Sextuple Weapon Form, Transform ang Anomaly. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na interesting ang sandata ni Yuseong sapagkat nagpapalit ito ng anyo. Sa isip-isip ni Mamoru Miyamoto na may mga irregularidad sa tuwing mag-transform ang mga armas ni Yuseong at lumalakas ito lalo habang naglalaban sila. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na mayroon si Yuseong na masyadong maraming butas habang ang mga armas ay nagbabago. Direktang hiniwan ni Mamoru Miyamoto si Yuseong. Subalit makikita natin na ginamit ni Yuseong ang scattering image nito, nakalipat si Yuseong likod ni Mamoru Miyamoto, at mabilis itong sumugod kay Yuseong habang sinasabi na ang pinakamahalaga sa isang labanan ay kung gaano kabilis ang oras ng iyong reaksyon, na bahala naman si Yuseong sa bilis ng pagsulpot ni Mamoru Miyamoto, habang nakatingin sa skill na consecutive cuts ng Demon Class, napagtanto ni Yuseong na naka-anim na hiwa pa lang siya sa buong laban nila ni Mamoru Miyamoto. Sa nangyayaring ito ay mauubusan siya ng buhay at pati na rin ng ki bago niya pa maabot ang karagdagan na 10% sa stats. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na kung mas mahaba at mas mabigat ang isang talam, mas madaling maputol ang iyong kalaban, ngunit ito rin ay magpapabagal sa galaw nito. Hinanggad ng kanilang mga tao sa Eastern Islands na ayusin ang isyong ito gamit ang tachi, ang espadang hawak nito. Kailangan hawakan ng espada ng dalawang kamay, mahigpit na pagkakahawak sa kaliwa, at ang mas maluwag na pagkakahawak sa kanan ay nagbibigay daan para sa kapangyarihan, bilis, at katumpakan. Kaya ang mabigat at mahirap gamitin na espada na hawak nito gamit ang isang kamay ay nagiging perpektong sandata. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mabilis na siya ngayon kumpara noong dalawa pa ang espada na hawak niya. Naiinis na lang si Yuseong sa mga nangyayari. Sinabi ni Yuseong na masyadong madaldal si Mamoru Miyamoto. Tumatawa naman na sinabi ni Mamoru Miyamoto na gusto niya ang ginagawang pag-atake ni Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na bakit siya nakikinig sa sinasabi ni Mamoru Miyamoto, kailangan niya pa ng mas maraming oras upang matugunan ang mga kondisyon para sa skill na Righteous Foundation gamit ang Dual Mind Technique. Kung gayon ang pinaka-posible para sa kanya ngayon ay ang skill na Unleashed Potential, ngunit ang akala niya na ito ang mas madali sa tatlo ngunit hindi niya ito ma-activate kung kailan niya gusto tulad ng inaasahan niya, kung kailangan niya ba muna malagay sa panganib bago mag-activate ito, gaya ng sabi sa description.
Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ang pagsugod sa kanya ni Jium Namgung, nagpalitan ng dalawa ng pag-atake. Natutuwa na sinabi ni Mamoru Miyamoto na sa tingin niya na hindi na nila kailangan pag-usapan pa ang patungkol sa espada ng dayuhan, sapagkat may isang magaling na swordsman na sa harap niya ngayon. Ang galing sa swordsmanship ni Jium Namgung ay makukumpara na sa magagaling na swordsman sa lupain nila. Naiinis na lang si Yuseong habang nakikinig sa mga pinagsasabi ni Mamoru Miyamoto. Tinanong naman ni Baekru Moyong kung ano ang pinagsasabi ni Mamoru Miyamoto kay Yuseong. Ayon naman sa ating bida na hindi niya alam, sa tingin niya na parang tinuturuan siya nito. Naghanda naman si Pyong Wide para umatake, at malakas nitong pinakawalan ang malakas na pag-atake nito. Nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na maarang ito sa pamamagitan ng pagpapalihis ng arrow. Nabahala na lang ang mga sundalo at mga disipulo dahil muntikan na sila tamaan ng arrow ni Pyong Wide. Naiinis na lang si Pyong Wide sa nangyayari. Kaya hinawakan na nito ang espada niya. Sa isip-isip naman ni Admiral Song na kahit na matagumpay nila napatanggal ang espada na Masamune sa kamay ni Mamoru Miyamoto, hindi pero nila magawang matalo ito. Kailangan na nilang lumipat sa susunod na yugto ng kanilang mga plano. Kaya malakas na sinabihan ni Admiral Song ang lahat na palibutan ng kalaban. Mabilis naman na kumilos ang mga sundalo. Makikita natin na ang likod ng kalasag ng mga ito ay may talisman na nakalagay dito. Sa ngayon ay matagumpay na napapalibutan na ng lahat si Mamoru Miyamoto. Hindi na lang makapaniwala si Mamoru Miyamoto sa nangyayari. Nagtataka na lang siya kung bakit may makakapal na hamog. Paanong ang alikabok na sinipa ng mga sundalo ay lumikha ng hamog na tulad nito. Makikita natin ang mga talisman na nakalagay sa iba't ibang parte ng lugar, at ang talisman na ito ay ang ginawa ni Bong De-ala, kung saan ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng makakapal na hamog at usok sa lugar. Napatahimik na lang si Mamoru Miyamoto sa nangyayari sapagkat wala na siyang makita at natahimik sa lugar na kinatatayuan niya. Napapaisip na lang si Mamoru Miyamoto kung isa ba itong barrier technique na isipin na gagamitin nila ang isang spell na karaniwan lang makikita lamang sa isang templo. Bigla naman lumabas sila Yuseong at Jium Namgung at sumugod galing sa likod. Subalit nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na maarang ito. Nakita niya sa unahan ng imahe ni Yuseong. Kaya nagtataka na lang siya kung saan papunta ito hanggang sa biglang nawala ang imahe sa harap niya. Subalit may mga spear na papalapit sa mukha niya na nagawa naman niya maiwasan sa huling segundo. Kaya naghanda ulit si Mamoru Miyamoto para umatake at winasiwas niya ang espada nito kahit wala siyang nakikitang kalaban. Subalit biglang sumulpot si Soso at Ryohecho sa likod nito, pati na rin si Baekru Moyong na kinagulat ni Mamoru Miyamoto. Agara naman naglunsad si Soso ng pag-atake, na nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na maiwasan ito. Nahihirapan si Mamoru Miyamoto sa sitwasyon na meron siya ngayon, hindi na lang niya matukoy kung alin ang totoo at kung alin ang ilusyon lang. Kapag inaatake niya ang mga ito ay isa lamang itong ilusyon, subalit kapag ang mga ito ang umaatake sa kanya ay mga totoo ito, makikita natin na sabay-sabay na umatake ang lahat kay Mamoru Miyamoto na kinagulat nito. Habang nanonood ng nangyayari sa loob ng barrier ay napapasabi na lang si Admiral Song na ito pala ang Murem Barrier Technique. Ginagamit ang mga talisman na iyon para sa layuning militar tulad nito. Nakagawa sila ng isang gumagalaw na labyrinth. Itinatapon nito ang direksyon ng kalaban habang pinahihintulutan pa rin silang umatake. At kahit na siya ay makalusot, maaari lang silang mag-repositioning at pigilan ito sa pagtakas. Para itong isang daga na nakulong sa hawla. Paggamit ng isang pamamaraan ng pagtatago para sa isang bagay na tulad nito, gaya ng inaasahan sa isang bata na pinupuri ni Yuseong Dan. Ngunit ang kalaban ay napakalakas pa rin at maraming sakripisyo ang nabibigay ng kanilang panig, lalo na ang mga disipulo na nasa harap ng formation. Ang katotohanan na nasa likod lamang sila, at ipagkatiwala sa mga kabataan ang nangyayaring laban. Bilang isang mas nakatatanda, ito ay lubhang masakit para sa kanya ang nangyayari. Mahigpit na hinawakan ni Mamoru Miyamoto ang espada nito. Sa isip-isip nito na kung hindi niya maasahan ang kanyang mga mata ngayon, nagpakawala si Mamoru Miyamoto ng malakas na pag-atake. Naramdaman naman ni Yuseong ang bawat atake ni Mamoru Miyamoto. Nakangiti na sinabi ni Mamoru Miyamoto na hahanapin na lang niya ang lahat ng kalaban base sa murderous aura ng mga ito.
naghanda si Mamoru Miyamoto ng isang pangmalakasan na pag-atake, at malakas niyang nilunsad ito. Makikita natin ang laki ng pinsala na nagawa ng pag-atake na ito. Direkta naman si Yusei yung tinamaan ng pag-atake ni Mamoru Miyamoto. Kaya napapasukan na lang ito ng dugo at nabitawan na ang kanyang mga sandata dahil sa lakas ng pag-atake ni Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi niya inaasahan na direkta siyang tatamaan ng atake ni Mamoru Miyamoto kahit hindi siya nakikita nito. Malapit na siyang mawalan ng malay. Hindi dapat siya mawalan ng malay dito sapagkat kung siya ay nawalan ng malay dito, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Makikita natin na biglang nag-activate ang Unleashed Potential skill, kung saan tumigil ang katawan ni Yuseong sa pagbagsak. Naramdaman naman ni Mamoru Miyamoto ang pagkakaroon ng kakaiba sa katawan ni Yuseong. Biglang mas lalong lumalaki ang katawan ni Yuseong, at mala Son Goku ito na nagpalabas ng malakas na aura. Nagulat si Jium Namgang at Giho sa nangyayari sa katawan ni Yuseong. Hindi na lang makapaniwala ang ating bida sapagkat nawala ang kanyang mga sugat at bumalik ang lahat ng lakas niya. Bago pa si Yuseong tuluyan mawala ng malay at mamatay, biglang may naririnig siyang tumatawag sa kanya para gumising na. Ginigising si Yuseong ng isang batang babae at tinatawag siya nitong daddy. Sa isip-isip ni Yuseong na kung sino ang gumigising sa kanya, kaya tinanong niya ang bata kung sino ito. Nagulat naman ang batang babae sa tanong ni Yuseong. Kaya umiiyak itong lumabas ng bahay habang tinatawag ang mommy nito at sinasabi na ginagawa ulit ni Yuseong ang palagi nitong ginagawa sa kanya. Hindi na lang malaman ni Yuseong kung anong nangyayari. Hindi niya alam kung nasaan na siya ngayon. Ang alam niya ay nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay kani-kanina lang. Nakikita niya sa bintana ang maliwanag na sikat ng araw. Nasisilaw na lang si Yuseong sa liwanag ng umaga. Sa isip-isip nito na pamilyar sa kanya ang ganitong lugar at ang mga bagay na nasa paligid niya. Sinabi ng batang babae na umaarte si daddy niya na parang hindi siya nito kilala. Ayon naman sa babae na mukhang inaasar na naman ng daddy niya ang bata. Sa isip-isip ni Yuseong na kaninong boses itong naririnig niya, sinabi ng babae na siguro ay inaantok pa ang daddy nito at hindi pa tuluyan nagigising ng maayos. Kaya magkasama silang gigising ito sa kama. Masaya na sinang ayon na naman ito ng bata. Sa isip-isip ni Yuseong na kung namatay na ba siya sapagkat na-experience niya ang panaginip na ito, hindi niya man lubos makita ang mukha ng dati niyang asawa, ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay pamilyar na pakiramdam. Lumapit ang asawa ni Yuseong sa kanya. Sa isip-isip ni Yuseong habang nakangiti na gusto niya itong yakapin. Subalit biglang umamba ng suntok ang asawa nito at sinabi nito na bumangon na si Yuseong sa pagkakahiga nito, hanggang sa nakabalik na si Yuseong sa kasalukuyan dahil sa suntok ng asawa niya. Hindi na lang makapaniwala ang ating bida kung ano ang nangyayari. Bumalik ang lahat ng lakas niya at nawala na din ang mga sugat niya. Habang pinagmamasdan ng kamay sa isip-isip ni Yuseong kung ano ang nangyari, ang pakiramdam niya na isa lamang iyon na panaginip, ngunit pakiramdam niya na parang tunay na nangyari ito sapagkat nararamdaman niya pa ang init ng pagmamahal ng mag-ina niya. Medyo nalulungkot siya sapagkat gusto niya pa sana maglaan pa ng kahit ilang oras pa kasama ang mag-ina niya. Sa tingin niya na ang skill na Unleashed Potential ang nagpabalik sa kanya ng buhay at ang pagod at sakit ng katawan niya ay nawala na. Ang pakiramdam niya ngayon ay mas lalo pang gumaan kaysa noon. Ito ay nagpapaalala sa kanya noong nag-level up ang physical modification niya noon. Agara naman na sumugod si Mamoru Miyamoto habang sinasabi na may oras pa si Yuseong na ma-distract sa gitna ng labanan. Makikita natin ang paglapit ng espada ni Mamoru Miyamoto na labis na kinabahala ni Yuseong. Subalit biglang dumating si Giho at hinarang ang pag-atake na ito. Naiinis na sinabi ni Giho na ayusin ni Yuseong ang sarili nito. Hindi siya personal na bodyguard ni Yuseong na tagaharang ng pag-atake para dito. Nakabalik na sa ulirat si Yuseong at napatawag ito ng pangalan ni Giho. Tinanong niya kung okay lang ba ang kamay ni Giho. Ayon naman kay Giho na mas mag-alala si Yuseong sa sarili nito sapagkat kahit papano ay siya ay nasa maayos pa na mentalidad di tulad ni Yuseong na natutulala sa gitna ng laban. Mapang-asar niya din na sinabi na nakita niya ang mga mata ni Yuseong kanina na tumirik na. Pagtatawanan niya ito dahil doon habang buhay.
kaya mas mabuting huwag si Yuseong mamamatay. Napangiti naman si Yuseong dito at sinang-ayonan ang sinabi ni Giho. Agara naman na sumugod na si Yuseong at sinabihan niya si Giho na kung gayon mas mabuting palagi ni Giho haharain dyan ng pag-atake na tatama sa kanya. Hindi na lang makapaniwala si Mamoru Miyamoto nang makitang nakakagalaw na ulit si Yuseong pagkatapos ng malakas na pag-atake niya. Hindi rin siya makapaniwala sa bilis at lakas ni Yuseong ngayon. Napagtanto niya na mas bumilis at lumakas pa ito kaysa noong una. Makikita natin na naglunsad si Mamoru Miyamoto ng pag-atake. Tinamaan naman si Yuseong nito subalit nagamit ni Yuseong ang scattering image niya habang naghahanda na umatake. Ay biglang may hindi magandang naramdaman si Yuseong na pagtanto niyang sumasakit ang puso niya, nakakainis para sa kanya sapagkat gamaan ang pakiramdam niya sa katawan, ngunit ang skill na ito ay naglalagay ng maraming strain sa kanyang katawan, gayunpaman, ang pagtaas sa mga stats ay medyo mapagbigay para sa duration na meron ito. Ngayon na natugunan na niya ang mga kondisyon, kung sakaling mag-change class na siya sa Magus, makikita natin ang pagsulpot ni Jium Namgang sa likod ni Mamoru Miyamoto. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ito, kaya agara na siyang naglunsad ng pag-atake, na nagawa naman maarang ni Jium Namgang, subalit pilit na pinapadulas ni Mamoru Miyamoto ang espada niya, na kinabahala naman ni Jium Namgang sapagkat tatama na sa kanya ang hawakan ng espada ni Mamoru Miyamoto. Gayunpaman ay naiwasan niya pa din ito sa pamamagitan ng paghiga, subalit naghanda na ulit si Mamoru Miyamoto para umatake habang natutuwa sapagkat mas magaling pa si Jium Namgang makipaglaban kaysa sa mga matatanda na nakalaban na niya, subalit makikita natin ang pagdating ni Cho Rang-yung, na naramdaman naman ni Mamoru Miyamoto ang killing intent ni Cho Rang-yung. Mabilis na naglunsad si Cho Rang-yung ng pag-atake para iligtas si Jium Namgang, subalit nagawa naman ni Mamoru Miyamoto maiwasan ito sa huling segundo sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong at Giho nang makita ang pagdating ni Cho Rang-yung. Napalingon lang si Cho Rang-yung sa kinaroroonan ni Mamoru Miyamoto. Samantalang makikita natin si Gukwon na sumulpot na sa itaas ni Mamoru Miyamoto para maglunsad ng isang malakas na pag-atake. Nagagalit na lang si Gukwon habang naghahanda ng isang teknik na bahala naman si Mamoru Miyamoto sa pagsulpot ni Gukwon sa likod niya. Ginamit ni Gukwon ang 72nd technique of Soram Diamond Body, 100 Steps God Fist, na direktang tumama kay Mamoru Miyamoto. Sa lakas ng pag-atake na ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lupa. Sinabi ni Yuseong na late nang dumating si Cho Rang-yung, agad niyang inutusan ang lahat na ito na ang pagkakataon nila para umatake. Agara naman naglunsad ng pag-atake si Giho at binato nito ang kalasag niya. Kahit na si Soso ay naghahanda na rin, malakas na nilunsad na din ni Ryohecho ang pag-atake niya. Kahit na si Kupal na Taegijong at si Baekru Moyong ay naghahanda na din para sumugod. Samantalang si Cho Rang-yung naman ay mabilis na sumugod. Makikita natin ang malakas na pagsugod ng lahat, subalit biglang sumulpot si Mamoru Miyamoto at tinusok ang espada niya sa Ring of Sonata ni Soso, at ibinalibag si Soso papunta kay Yuseong. Samantalang si Baekru Moyong naman ay papasugod na din, subalit agara naman na tinamaan ito ng hawakan ng espada ni Mamoru Miyamoto sa ulo. Nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na maarang ang pag-atake ni Cho Rang-yung, at agara nitong tinuhad si Giho sa tiyan. Natutuwa na sinabi ni Mamoru Miyamoto na kung sabay-sabay ang mga ito na aatake sa kanya ng ganito, hindi niya maiwasang makaramdam ng obligasyon na tumugon sa anuman na paraan. Subalit makikita natin ang papasugod na si Pyongwide habang nababalutan ng Dark Ki ang buong katawan. Ginamit ni Pyongwide ang Unleashed Ki, 12 Meridians, 8 Extraordinary Meridians. Ibubuhos niya ang kanyang ki sa bawat ugat sa kanyang katawan, Bolting Splash Blade, Dragon Scale Ki, kung saan makikita natin na nag-crack na ang balat nito sa buong katawan, pati sa muka, at ginamit ni Pyongwide ang secret technique
Dragon Scale of the Heavens, kung saan nagmistulang malaking dragon si Pyongwide, na bahala naman si Mamoru Miyamoto dito sapagkat parang kakainin na siya ng malaking dragon na pag-atake ni Pyongwide, hanggang sa napapasukan na lang ito ng dugo, sapagkat matagumpay ni Pyongwide na matusok si Mamoru Miyamoto. Subalit makikita natin na naputol na ang isang kamay ni Pyongwide, habang ang espada naman ni Mamoru Miyamoto ay unti-unting bumabaon sa katawan ni Pyongwide. Nakangiti na sinabi ni Pyongwide na sa wakas ay nahuli na din niya si Mamoru Miyamoto. Naalala ni Pyongwide ang kanyang ama, sa isip-isip nito na siya ay palaging naiiba sa lahat sa murang edad pa lang, ngunit sa halip na tratuhin siya bilang hindi ka gusto-gusto, binigyan siya ng kanyang ama ng isang kapangyarihan na siya lang ang may kakayahan na gamitin ito, at iyon ang nagbigay daan sa kanya na maabot ang tugatog ng mas mabilis kaysa sino man sa kanyang mga kasabayan. Makikita natin na napapasukan na lang ng dugo si Mamoru Miyamoto, habang si Pyongwide naman ay ginamit na ang lahat ng kapangyarihan niya at malakas na sumisigaw, habang nasa isip nito na pagkatapos ng araw na ito, ang lahat ng tao sa Jungguan ay mag-iiba na ng tingin sa Henamsek. Makikita natin na tuluyan ng kinain ng malaking dragon si Mamoru Miyamoto. Ang mundo ay mamangha sa Bolteng Splash Blade. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan nila Pyongwide.